So, ayan, good morning, mga kakongregasyon. Kakain tayo ng breakfast. Alas 9 pasado na. Galing na tayo sa garden, nag-water na tayo at nag-harvest na tayo ng ilang pirasong, nakalimutan ko ilagay ito. Yun, nandoon, nag-harvest tayo ng ampalaya. At saka thank you Lord. So, ang pagkain natin ngayon ay cottage cheese, avocado, isang pirasong bacon at saka egg. At saka yung na-harvest nating blackberry at saka strawberry ay yung ginawa kong shake. Nilagyan ko siya ng Yakult. Para healthy. Matanda na tayo, kailangan healthy na kinakain. Hindi ako masyadong nagka-carbs. Low carb. Dito mas madali siguro kumain ng low carb kaysa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas masyadong madaming pagpipili ang pagkain. Although dito marami din. Kaya lang, mas makokontrol mo dito. Kasi doon lahat gusto kumakain, diba? So, ayan. Maganda din tong cottage cheese na to kasi parang may live lactobacillus bla 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 pro. Parang din siya. Probiotic. Mahilig si Dudong ang mahilig dito sa cottage cheese. Pero nung nasa Hawaii ako, yung daughter-in-law ko, yung kinakain. At toto pala. So, maganda siya. Healthy yan. Marami kasing issue din yun sa katawan, kaya kailangan healthy kinakain niya. Yung avocado ko kahapon na kinain half. Nilagyan ko ng kalamansi pero umitim pa rin yung kabilang side. Ano ba ang suggestion para hindi nangingitim? Kainin lahat, di ba? Huwag na mag-iwan ng tira. Actually, yung mga healthy ganito hindi masyadong masarap. Pero isipin mo, mas healthy siya. Kailangan ng body natin ng protein. Pero pag bata ka pa, at player ka or active ka, kailangan mo yung carbs. Pero kasi madaming magagamot pag walang masyadong carb. Pag low carb diet tayo. Mas madaming magagamot ng sakit sa katawan. Kahapon, hindi ako nakapagbasa. Nakilig lang ako yata sa audio. So, saka, nakinig nga lang ako sa preaching. Ito yung isa sa narinig ko. Sabi ng isang pastor, the closer we get to Christ, the more we see the infection of our own life. Because when we walk with the Lord, we grow in knowledge and we grow in understanding and we also grow in self-awareness. That is true. Kasi, pag hindi ka pa Kristiyano, hindi ka aware sa mga nangyayari sa buhay mo, nakasalanan pala yun. Kasi it's a normal na ginagawa ng mga tao. So, nung naging Kristiyano ka na,
mas aware ka na sa mga nangyayari sa paligid at yung dating ginagawa mo, na akala mo normal at hindi kasalanan sa Diyos, naging aware ka na. At ayun na, mas naging ano ka na, mas nakikita mo yung imperfection mo talaga. Na, ganito pala ako dati. Alam mo yun, yung akala mo na ikwento mo lang sa kaibigan mo, na i-chismis mo na pala isang tao, yung akala mo, yung mga ganun, akala mo normal. Kasi, minsan yung normal sa mundo, na ginagawa ng mga tao, at yung Panginoon, hindi siya normal. Kasalanan siya. Maliit na chismis, white lies, akala mo, hindi mo siniraan yung kaibigan mo kasi kinuwento mo lang, di ba? So, yung mga ganong maliliit na bagay. So, kahapon, tayo. Nag-croissants, kaya hindi. Namula tayo ng carbs. Ayun, ayun pala yung pinag-uusapan natin. But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power of God and not for us. Diba? Dati, yung mga ginagawa natin para sa sarili lang natin. Nung naging Kristiyano tayo, i-consider na natin yung Lord. Ano ba to? Mag-glorify ba si Lord sa gagawin ko? Ba? Kagabi ko pa niluto tong bacon candy naman, marutong. Pero okay lang. Wala ni mantika. Saka, yung binili ko yung mas lean, hindi mataba. Kaya maaraw ngayon. Kahapon umulan. So, ayan yung ininom natin. Lasang-lasa yung Yakult. Ayan po, kaya ako maraming ganyan ay mga sa pagluluto yan. Tingnan nyo naman. Ganyan si Inday. Lagi nadidikit sa oven. Ito lang yung namimiss ko sa pag nasa Pilipinas ako, yung katahimikan dito. Kasi sobrang ingay sa Pilipinas, di ba? Tricycle, kapitbahay, sigawan ng kapitbahay. Ito kasi wala. Nasanay na ako sa tahimik na buhay. Masaya yung masaya, pero masaya maingay. Hindi talaga ako sanay mag-almusal. Pinipilit kong mag-almusal. Feeling ko busog na busog ako. Nagsasalang tayo ng 2 pork belly. May order tayo ngayon. Kaya sasarang natin ng mga 11 o'clock. Kasi mga 5 to 6 hours yun.
Kaya, kaya yung kakain na kami. Bumaba rin sa ngipin ko. Ayan. Ayun na. Inuubo pa rin ako. Pero wala na masyadong halak. Sige. Bye muna. Bye.